Isa sa mga membro ng Khuddamul Ahmadiyya ang nagtanong kay Hazrat Khalifatul Masih kung paano may tatag ang mataas na antas ng pasasalamat sa sarili. Ang pasasalamat ay ang pagpapahayag ng ating taus-pusong pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Allah. Ipinagkaloob niya sa atin ng mga kamay, mga paa, dila at utak na siyang ginagamit natin upang matuto. Maraming tao sa mundo, kahit dito sa England, na mahigit sa 300,000 na katao ang walang sapat na pagkain araw-araw. Kaya nararapat lamang na magpasalamat tayo kay Allah Ta'ala dahil tayo ay binigyan ng pagkain ngayong araw. Sa Sudan, may mga tao na namamatay sa gutom. Sa pamamagitan ng Jamaat o Humanity First, tayo ay nagpapadala ng tulong. Kapag natanggap nila ito, sila ay lubos na nagagalak dahil marahil ay ilang araw na silang hindi kumakain. Ang mga bata ay nagugutom at namamatay sa gutom, kaya dapat tayong magpasalamat kay Allah Ta'ala sa ating kalagayan. Sa kabila ng mahirap na kalagayan ng mundo, kapag naisip natin ang ganitong uri ng kaisipan at konsepto ng pasasalamat at nakita ito ng iba, sila rin ay mahihikayat na maging mas mapagpasalamat kay Allah Ta'ala, sapagkat sinabi ni Allah Ta'ala sa banal na Quran, kung kayo ay magpapasalamat, tiyak na aking daragdagan ang aking mga biyaya sa inyo. Subalit kung hindi kayo magpapasalamat, kayo ay tatanggap ng kaparusahan, maging dito sa mundo o sa kabilang buhay. Kaya tunay na nararapat lamang tayong magpasalamat. Dapat tayong maging mapagpasalamat kay Allah Ta'ala sapagkat napakarami niyang ibinigay sa atin. Si Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu an ay minsang nagsalaysay ng isang tunay na pangyayari. Mayroong isang matandang babae na may mahina ng paningin. Tinanong siya ni Huzur kung kailangan ba niya ng anumang bagay. Sumagot ang babae, wala na akong kailangan. Mayroon akong isang higaan at isang malaking kumot. Kami lang ng aking anak. Natutulog ako sa isang bahagi at siya naman sa kabilang bahagi. Kapag siya ay giniginaw, kinukuha niya ang mas malaking bahagi ng kumot. At kapag ako naman ang giniginaw, ibinabalik ko ito sa akin. Mabuti naman ang aming kalagayan. Ito ang tunay na pasasalamat. Ngunit sabi pa ng matanda, ang aking paningin ay lalong lumalaho at ang banal na Quran na nasa akin ay napakaliit ng titik. Kung maaari lamang nais ko ng isang Quran na may malaking letra upang aking mabasa ito. Sa ganitong paraan, ang aking mga mata ay muling makadarama ng kagalakan at makapagpapasalamat kay Allah Ta'ala habang binabasa ang kanyang salita. May mga taong ganito sa mundo. Wala silang anumang pag-aari. Maaaring sapat lamang ang kanilang pagkain para sa isa o dalawang kain sa isang araw. At yun ay sa napakahirap na paraan. Isang higaan lang ang meron sila na pinaghahalinhinan pa na mag-ina sa pagtulog. Ngunit ang hiling lamang ng babae ay isang Quran na may malaking letra para sa pagsamba, hindi para sa kanyang sarili. Ang pangyayaring ito ay hindi kathang-isip, ito ay tunay na pangyayari na isinalaysay ni Huzur radhiyallahu an. Kapag ang isang tao ay umabot sa ganitong antas ng pag-iisip, kahit pa siya ay nakatira sa Amerika, na kapag binuksan ang refrigerator ay makikita ang mga juice, keso, mantikilya at napakarami pang pagkain. Kahit pa bumili tayo ng bagong lutong tinapay at mga pastry, sa kabila ng pag-aalala ng ilang tungkol sa pagtaas ng presyo o pagbagsak sa stock market ng Amerika ng 5%, tandaan na kayo ay may pagkain pa rin. Samantalang milyong-milyong tao ang nagugutom. Ang kanilang buhay ay tila napakahirap at puno ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay nabubuhay pa rin at mas maganda ang ating kalagayan kung ikukumpara sa kanila. Dahil lamang dito, tayo ay dapat magpasalamat
Lahat ito ay tungkol sa ating mentalidad.